Enero pa lamang, mahigit 100 na ang naitalang sunog sa Metro Manila ayon sa Bureau of Fire Protection. Gaya sa Barangay 48, Barrio Menu sa Tondo, Maynila, kung saan naantala ang selebrasyon ng pista dahil sa sunog. 2 ang nasawi. Balita natin ni Bea Pinlac. Sa mismong araw ng pista ng Santo Niño de Tondo, binalot ng makapal na usok at naglalagablab na apoy ang bahay na to sa Barangay 48, Barrio Menu, Tondo, Maynila. Ang mga residente, kanya-kanyang buhos ng tubig para makatulong sa pag-apula ng apoy. Kita pang sumampa sa hagdan ng tauhan ng barangay para isalba ang lalaking natrap sa ikatlong palapag ng nagliliyab na bahay. 9 na pamilya ang apektado sa sunog na tumagal ng humigit kumulang kalahating oras bago tuluyang naapula pasado alas 5 ng hapon ayon sa mga otoridad. Isang senior citizen ang sugatan. Akala ko namin okay na. Kasi yung senior citizen na nailabas namin, na lapnos yung likod, bali napadala namin sa ambulansya. Patay naman ang 58 anyos na lalaki at kanyang pamangkin na 43 anyos. Umakyat pa ulit si Papa kasi nandun pa yung pinsan ko. Hindi na po sila bumaba. Mahal na mahal ko si Papa. Hindi ko pa papabayaan si Mama at saka kapatid ko. Sobrang sakit. Hindi din naman po inaasahan na ganong mangyayari. Sakit siyempre. Hindi ko man in-expect na babalik yung ate ko eh. Ate, pasensya. Hindi ko alam na bumalik eh. Inaalam pa ang sanhi ng apoy na nagsimula raw sa ikalawang palapag ng bahay. Nagpahatid naman ng tulong sa mga nasunugan ang mga otoridad, pati ang ilang kapitbahay. Nasikaso ka na agad namin yung 9 families. Pero pasalamat na may mga kapitbayo tayo nag-ano ng pwedeng lang tulugan pansamantala. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, nasusunog pa rin po ang isang cold storage facility sa Quezon City. Update po tayo riyan sa ulat on the spot ni Maki Pulido. Maki? Alam mo, Connie, nasa 8 oras nang inaapula ng mga bumbero yung sunog dito sa may isang cold storage sa kahabaan ng FPJ Avenue dito sa may Quezon City. Kung makikita mo nga sa likuran ko, Connie, gumamit na sila ng crane para mas rekta yung buga ng tubig papasok dun sa loob ng cold storage. At dahil nga sa dami ng mga fire trucks dito ngayon sa may FPJ Avenue ay talagang sarado na yung bahagi nito dahil nahaharangan nga yung kalsada ng mga fire truck. So as of 8:21 a.m. ay nasa 3rd alarm na yung sunog at so far sa mga pinagtatanungan natin wala pa namang naiulat na nasaktan. Sabi ng gwardiya nung katabi na business establishment nung tinanong natin siya, pasado alas 2 daw ng madaling araw nung mapansin nila na may makapal na usok na nanggagaling mula dun sa loob ng cold storage. Tapos agad naman nila itong itinawag sa Bureau of Fire Protection. Pasado alas 3 ng madaling araw nung makakita na sila ng apoy galing sa loob ng cold storage. Agad daw nagsara yung mga katabing business establishment at syempre kinabahan din daw sila dahil nung nakikita nilang lumalaki yung sunog dahil gas station yung katabi mismo ng cold storage, isang pader lang yung pagitan. Pero may mga fire truck na rin na nakaabang sa may gas station. Mula roon ay nagbubugan ng tubig para maapula ng apoy katulad nung nakita natin kanina na crane nakaparada yan dun sa may gas station. Wala pang nagbibigay na pahayag mula sa pamunuan ng cold storage at inaabangan pa rin natin yung pahayag ng Bureau of Fire Protection sa kung ano na yung status ng sunog. Busy pa raw kasi nasa loob pa nagmamando yung hepe ng BFP. Connie? Maraming salamat, Maki Pulido. Sa mga kapusong motorista, ihanda na ang budget. May big-time oil price hike sa mga produktong petrolyo bukas. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, may taas presyong 2 pesos and 70 centavos sa kada litro ng diesel. 1 peso and 65 centavos naman ang dagdag sa presyo ng gasolina. Habang sa kerosene, may 2 pesos and 50 centavos namang taas presyo. Ito ang unang pinakamataas na taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong taon. Ngayon nga pong may panibagong dagdag singil sa ilang produktong petrolyo, planong buhayin ng ilang transport group ang petisyong taas pasahe sa jeepney. Ang hiniling nila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board noong 2023
ay 15 pesos minimum fare mula po sa dating 12 pesos. Pero ang pinagbigyan lamang ay pisong taas pasahe, kaya 13 pesos ang minimum fare sa jeep ngayon. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunan ng bagong pahayag ang LTFRB. Dati na nilang sinabi na namimigay sila ng fuel subsidy sa mga labis na apektado ng oil price hike. Mga kapuso, bumaba pa ang temperatura sa ilang bahagi ng bansa ngayong Lunes. Ayon sa Pag-asa, naitala ang 12.9 degrees Celsius na minimum temperature sa La Trinidad, Benguet, 15 degrees Celsius sa Baguio City, habang 24.7 degrees Celsius sa Quezon City. Posibleng makaranas pa na mas malamig na temperatura ang bansa ngayong nagpeak na ang amihan. Sa ngayon, apektado ng amihan ng Central at Northern Luzon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, halos buong Mindanao rin ang ulanin sa mga susunod na oras. Light to moderate rains ang mararanasan, posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar. Bantay Bulkan po tayo, 3 beses nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon kahapon. Tumagal po ang mga yan ng 9 hanggang 23 minuto. Bukod dyan, nagka-13 volcanic earthquakes din ang bulkan, kabilang po ang 2 volcanic tremors. Patuloy pa rin namamaga ang bulkan na nananatiling nasa alert level 3 o magmatic unrest. Ibig sabihin, posible pa rin magkaroon ng biglaan at malakas na pagputok.